gagawa tayo ng calling cards. Calling cards. So, gamit ko is quaff na 220 G, 50 pieces na yan, 50 sheets per pack, A4. So matte to eh. So double sided na rin ito, mura and maganda yung quality ko, print. So ang ginagawa ko, naggagawa ako ng layout or nilalagay ko yung design dito sa publisher. So ayan, dito ako gumawa or naglagay ng layout sa publisher. Yan, publisher. Mas madali kasi pag print mo, automatic magiging 6 na siya. Ay, magiging 10 sa isang page. So yun, naglagay na ako ng papel. Nakalagay na yung papel ko. So yung gamit kong printer is L121, naka pigment ink. So print na natin. Yung settings ko is ano lang naman, gumawa na ako ng preset ko. So naka Epson matte, tapos high, and then naka custom ako sa color correction advanced, tapos naka add lang ako ng 5 sa magenta, tapos sa brightness din 5, tapos naka Adobe RGB. So yan lang naman yung setup ko. And then naka high speed naman siya. So print na natin. So hintayin na lang natin print. So natin print. Feed lang natin. Ayan. So nag-print na siya. Hintayin lang natin matapos. Tapos by the way, meron ako rito ginamit ko yung laptop stand ko para maging tray, kasi pagka diretso siya, yung pinakadulo ng print is mag-smudge. Kasi itong wala lang, naglagay lang ako dito ng barangay para hindi umaalog pagka nakalabas na siya. So hintayin na natin matapos yung print, and then ang magiging output niya is ganito. Ito. Yan ang kalalabasan niya. Yan. Yan ang kalalabasan niya. Yan. So, pag ganyan ang kalalabasan niya, so clear din yung likod. Ilalaminate natin siya. So, ang pinalalaminate ko is 30 microns na matte din. Meron naman glossy na ito, pero matte lang yung ginagamit ko. So ito yung settings niya. Temperature niya is 100 to 120 degrees Celsius. Quaff din to. So far, so ano naman, okay siya. Tapos yun, pagka na-laminate niya siya, dapat dahan-dahan lang kasi medyo manipis yung film niya. Ito yung ginagamit kong laminator. Itong kuwi ko, laminator ang kuwi. Tapos ang magiging itsura niya pagka na-laminate is ganito. Kailangan dahan-dahan kasi magkakaroon siya ng guhit. Madali siya mag-guhit. So yan, laminated na yun. Ito yung film. Yan. So pagka na-laminate mo na siya, kakat mo lang siya sa gitna. Tanggalin mo yung gitna, tsaka yung gilid, bawasan mo lang. So ito, gamit ko naman ito. Yung sliding cutter na ganito. Nabili ko lang sa Shopee, yan, mura lang. So ganyan yung itsura niya. So pag nakat ko na siya, that's the time na gagamitin ko na itong PVC cutter, quaff. Yan. Ito yung size na ginamit ko. So yan, dito ko siya pipress. So mamaya papakita ko kung paano ko siya pinakat na pagano. So yun, ginamit ko to sliding cutter na to para makat ko siya, mabawasan, and then
dito ko siya ilalagay. Yan. So, kailangan nakasentro siya siyempre. May line naman na guide. Ayan. So, dahil lang yan. Fit mo lang siya. Kailangan nakapasok siya dun sa mga linya. Bago mo hihilahin yung ito para ma-patch. So, papakita ko sa inyo. So, yan. Ito. Yung view. Ganito ko lang siya. Bago ko i-cut. Kailangan pasok siya dun sa link. Sa box. So, pag-cut ko, ito na. Ito na yung finished product. Ito na yung outcome. So, yan. So, tayo isa. Ayan. Oops. Ito na yun. Then, maganda kung meron ka nito, lalagyan ng calling guard. Para, yan, lalagyan siya dyan. Ayan. So, yun. Siguro, ano lang ito, nasa 10 pesos lang kasi nito. So, yun.